Isinisiwalat ng isang dalagang babae ang pagpasok sa isang lawa sa isang liblib na lugar, nang biglang mapansin niya ang isang kakaibang lalaki sa pampang na sinusundan siya. Tumunog ang telepono, diretso sa voicemail ang tawag na humihiling na mag-iwan ng mensahe para kay Amber. May luha sa boses ng isang babae habang hinihingi sa kanyang anak na babae na umuwi. Kasabay nito, isang masayang mag-asawa ang nagnakaw ng kotse at nagtungo sa kalsada. Kinabukasan, nagising ang dalaga sa loob ng kotse sa gitna ng kagubatan. Natuklasan niya na nawawala ang kanyang kasintahan, si Jake. Natahimik si Amber nang makita niya siyang nagpapalabas ng ihi hindi kalayuan. Nanginginig ang telepono. Napagpasyahan ng dalaga na huwag pansinin ito. Iniisip ni Amber kung nasa Florida na ba sila. Sinabi ni Jake na hindi pa. Bukod dyan, hindi pa nga niya alam kung paano makarating doon. Binuksan ng dalaga ang glove compartment na inaasahan na makakita ng mapa, ngunit nakita niya sa halip ang isang revolver. Gusto ng lalaki na ituro sa kanya kung paano gamitin ang baril. Narinig ang isang putok. Nasiyahan si Jake sa unang pagtatangka ni Amber, ngunit hiniling sa kanyang minamahal na magpaputok gamit ang kanyang mga mata na bukas sa susunod. Iniisip ni Amber kung maganda ba siya sa paghawak ng baril. Itinutok ng dalaga ang revolver sa kanya. Hiniling ni Jake sa kanya na huwag magbiro ng ganoon, ngunit iniutos niya sa kanya na lumuhod. Nakangiti ng bahagya ang lalaki ngunit nagpas siyang sumunod. Hiniling ni Amber sa kanya na isara ang kanyang mga mata at bilangin hanggang 10. Masaya si Jake sa roleplay na ito at sinimulan ng pagbibilang. Hiniling ng dalaga sa kanya na bilangin ng mas mabagal. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan ni Jake ang kanyang mga mata at nakita si Amber na tumatakas at tumatawa palayo sa kanya. Tumakbo ang isang lalaki upang habulin ang kanyang kasintahan. Tumakbo ang dalaga patungo sa pampang ng isang maliit na lawa. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang damit at tumakbo sa tubig. Pagkatapos lumangoy ng ilang sandali, nagulat si Amber na hindi pa rin natagpuan ni Jake. Sa halip, nakita niya ang isang estranghero sa pampang. Batiin niya ito at tinanong kung paano niya nahanap ang tubig. Medyo nababahala, sinabi ng dalaga na kahanga-hanga ang tubig. Napansin ng estranghero na kinakabahan siya at tinanong ang dalaga kung natatakot ba siya sa kanya. Sinubukan niyang maging kalmado at sinabi na lahat ay maayos. Napagpasyahan ni Amber na lumangoy sa tabi ng pampang. Dahan-daang lumakad ang misteryosong lalaki patungo sa kanya. Nababahala, tumingin-tingin ang dalaga at tinanong kung sinusundan ba siya. Sinabi ng lalaki na tinatamasa lang niya ang tanawin. Sinubukan niyang bawasan ng tensyon at binansagan siyang masamang bata. Iniisip ng estranghero kung ang kotse niya ang nakaparada sa malapit. Nakangiti ng bahagya ang dalaga at tinanong kung nakita niya ang isang lalaki dito. Hiningi ng lalaki sa kanya na lumangoy ng mas malapit dahil hindi niya siya marinig. Halos nawala ang masayang kalooban ni Amber. Sinabi niya ang kanyang pangalan habang tinitignan ang kanyang mga damit at baril. Tinatanong ng estranghero kung bakit hindi siya nasa paaralan ngayon. Sinabi ng dalaga na hindi siya nag-aaral. Iniisip ng lalaki kung baka masaktan niya ang kanyang kasintahan sa pagtingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya na ang lugar na ito ay napakamapanganib. Dahil may ilang tao ang nalulunod dito bawat taon, at karaniwan dahil lumalangoy sila mag-isa, ayaw ni Amber na ipakita sa kanya na natatakot siya at sinabi na magiging maayos siya sa isang ngiti, at lumangoy palayo sa estranghero. Nakatingin ng matagal, pinuri ng lalaki ang dalaga. Gusto niya ang buhok ng dalaga. Nagpasalamat si Amber sa kanya. Parang pagod na ang dalaga sa estranghero. Tinanong niya kung gusto niyang makarating sa pampang. Napagpasyahan ni Amber na hintayin ang kanyang kasintahan. Ipinangako ng lalaki na hindi niya siya titingnan, kaya makalabas siya ng tubig ng mapayapa. Bagamat nanginginig ang dalaga sa lamig, sinabi ng estranghero na hindi niya akalaing darating ang lalaki. Lubhang nababahala, binago ni Amber ang kanyang plano. Sinabi niya sa lalaki na kung hindi siya aalis dito, tatanggalin ng kanyang kasintahan ang kanyang kaluluwa. Nagduda ang walang pakialam na lalaki at nagulat si Amber sa pagsasabi na patay na ang kanyang kasintahan. Ayaw maniwala ang natatakot na dalaga at malakas na tinawag ang kanyang kasintahan. Iminungkahi ng walang puso na estranghero na lumabas siya sa tubig dahil walang makakarinig sa kanya. Nalilito, lumangoy ang dalaga palayo sa pampang. Napansin ni Amber na wala na ang lalaki, nanghihina at malamig. Nanginginig, kinuha ng dalaga ang kanyang mga damit. Ngunit wala roon ng baril. Mabilis na nagbihis si Amber at umalis sa lawa. Tumakbo siya sa kagubatan habang tinatawag ang pangalan ng kanyang kasintahan. Natagpuan ng dalaga ang kotse, sinimulan nito at na may luha sa kanyang mga mata. Nagmaneho palayo sa pinakamataas na bilis. Tinawagan niya si Jake, habang, mula sa likod na upuan, dahan-daang lumapit ang isang kamay patungo sa ulo ni Amber. Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel para makapaghatid pa kami ng summarized movies sa wikang Filipino. Hanggang sa muli.